Budol na naman. O yan talaga ang sinabi ni VP Inday Sara Duterte, mga kababayan. Dito sa pautot na naman ni Nangagba, mga kababayan, na magbebenta na sila ng bigas sa tag-20, mga kababayan. At pinipili lang nila ang lugar, mga kababayan, doon sa mga lugar na mahina sila sa survey. Yung kanilang mga kandidato, mga kababayan. At inuna talaga nila ang Cebu. Dahil bukod sa vote reach ito, mga kababayan, kulelat pa dito ang kanilang mga kandidato. Kaya ang solusyon ng mga bangagan, mga kababayan, ay magbenta ng bigas sa tag-20 sa mga lugar na ito. Kaya ang sabi ni VP Inday Sara, ano na naman kabudulan yan? Ang mga animal, mga kababayan, napaka-desperado na talaga, ha. Para lang maiangat ang kanilang bagoong Pilipinas. Hoy mga botante, sasabihin namin sa inyo, yang bigas sa tag-20, alam naman natin subsidized yan ng gobyerno. Parte niyan ang nagbabayad ay gobyerno. Baka pa nga, mga kababayan, baka lang naman, ha. Dapat sana libre ang mga iyan. Baka pagbabayarin pa kayo ng 20, mga kababayan, para dyan sa bigas na sana ay libre. Napirahan pa kayo sa halip na makuha nyo yan ng libre. Kaya wag magpauto, mga kababayan, dyan sa bigas na tag-20 para lang sabihin na natupad na ang pangako ni BBM na 20 bigas. Animal, panoorin niyo po, ha. Binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos. Binubudol. Na bigas. At magdududa ka dahil kaya nga, bakit Visayas lang? Hindi pa nagugutom yung mga taga Mindanao? Hindi. Visayas lang, mga kababayan. Paano ang Luzon? Ang dami ring mga nasa laylayan doon sa Luzon, mga kababayan. Nagugutom yung mga taga Luzon. Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At bakit 20 talaga? Para sabihin na natupad na ang pangako ni Ngagba. Diyos mio. Artificial yan na pagbaba, mga kababayan. Subsidized. Animal. Bakit naningil pa kayo ng 20? Ibigay nyo na lang sana. Mas masaya pa. At saan naman mapupunta yung pera na nabayad na 20? Nagkapera pa kayo. Ibigay nyo na lang yan. At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas. Sa Visayas. So yung mga 20, mga kababayan na makakolekta, saan napupunta? So baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Mayroong problema talaga. Madami nagtatanong sa akin ngayon, ano bang magagawa namin? Ano bang matulong namin sa eleksyon? Unang-una, pwede nyo siguro matulong talaga, huwag nyo iboto yung Tingog Party List. Kasi talaga, mga kababayan. Yan ang ginagamit nila, no? Na parang nagsisilbing vote buying, mga kababayan. Bakit napapanel ang karamihan sa pondo ng bayan dyan sa Tingog Party List, mga kababayan? Mayroon naman tayong DSWD sangay ng gobyerno, pero dito talaga sa politicians. Okay lang sana kung galing sa kanila ang pera, galing din sa gobyerno, mga kababayan, mga animal. Tapos ang lalaki na mga pagmumukha ni na Asidre, yung asawa ni Romualdez o yung iba pa, napapanel sa kanila ang pera. Boto para sa Tingog Party List ay boto para kay Martin Romualdez. Isipin nyo, 3 na yung seats niya sa House of Representatives. Yung distrito niya sa Tacloban, yung 2 upuan niya sa Tingog Party List. Yung upuan ng asawa niya, yung seat ng asawa niya, yung seat ni Asidre. So, hindi dahil hindi ko masagot yung mga tanong nila sa confidence. Ayaw sumagot ni Sara, mga kababayan, doon sa mga buhaya. Dahil sino kayo? Who are you to question me? Kawa ba kayo? Ayaw kong sumagot sa mga pagmamayari ni Martin Romualdez. Ang ginawa kasi nila, kasi distrito lang si Martin Romualdez sa Tacloban, diba? Tapos para ng presidente, mga kababayan, nagpunta-punta sa AFP. Cringe, mga kababayan. Nakakapangilabot. Yung salot sa halip na ganyan, mga kababayan, parang bumaluktot ang kanyang braso. Salot-salot ng ganyan. Then, para commander-in-chiefs. Chichirya, na humarap sa mga sundalo. Dadagdagan ko kayo ng 350 per day. Bakit ikaw? Speaker ka lang, hindi ka presidente. So, wala siyang personality na kumuha ng budget para sa buong bansa. Kasi distrito lang yung sa kanya. Tama. Pero ngayon, mga kababayan, parang siya at si Zaldico na nasibak na ang nagko-control daw sa budget, mga kababayan, sabi ni Sara. So ang ginawa niya gumawa siya ng party list. Ang party list
pwede yan sa buong bansa, kahit saan. Doon pumapasok yung pondo, yung pera sa party list niya. Grabe. Pwede natin sabihin na mag-substantiate yan? Tingnan natin yung natanggap na pera sa mga galing sa mga regional offices papunta doon sa tingog party list at magkano yun. So bakit ako Yan ang dapat i-audit mga kababayan dahil baka yan ang nagiging source ng corruption eh. Kung na-disburse ba lahat ang mga perang iyan o baka naman nilunok ng mga buhaya mga kababayan. Sa tao na unang-una, todo ang paninira niya sa akin, todo ang gastos niya sa paninira sa akin. Pangalawa, ganyan siya kasakim. Sakim! Sa pera at sa power. Kasuhan mo daw Martin Romualdez ng cyber libel itong si Sara Duterte. Ayaw nila kasuhan mga kababayan. Samantalang mga vloggers, ginigipit. 3 yung upuan niya. 3 yung seats niya sa House of Representatives. Grabe. Vice President Sara Duterte revealed that her father, former President Rodrigo Duterte, asked for help to campaign for the Senate. Sino itong ungas na to mga kababayan? Wala jablo din niyang magbalita Di ba napunta yan ng dahig? Slate of the PDP. Here's the report. Vice President Sara Duterte visited former President Rodrigo Duterte's hometown. Yan siguro ang nila mga kababayan, pag-counter nila kay Sara dahil nagpupunta-punta ngayon si Sara Duterte sa Cebu City. Hindi lang Cebu City, Cebu Province at kalapit na lugar. Tapos ang sagot ni Nangagba, lagyan natin ng bigas sa tag-20 dyan. Para sabihin katotoo na ang pangako ni Ngagba. Mindanao, Cebu on Tuesday. Her visit aimed to locate the resting place of her father's grandfather. After the search, she attended mass and took selfies with vendors and shoppers at the Mindanao Public Market. Kumusta na pala yung gobernadora nyo dyan sa Cebu? Kawawa mga kababayan. Sa halip na ang mga tao ang nagpupunta sa kanya, lalapit para makipag-selfie. Mayroong video na siya na ang nag-i-insist mga kababayan na picture tayo. Tapos yung mga tao parang napilitan lang. She also expressed her gratitude for the high trust rating she has received despite the issues surrounding her. At least ang pare mga kababayan yung mga pare dyan sa Visayas at Mindanao mga kababayan, okay naman. Wala namang problema. Hindi kagaya nung sina future Santo Papa mga kababayan na tagle. Nababasa na natin sa mga kababayan, si Tagle daw ang strong contender to be the next Santo Papa. Ang sabi ng mga netizens, kung magiging Santo Papa yan, magiging Santo Papa Epal sa politika. First time in history siguro mga kababayan na ang Santo Papa sasali sa mga rally. Sana magbago na ang ugali niyan si Tagle, Rallyista yan Kung magiging Santo Papa delikado, baka papayagan niya mag-rally sa loob ng simbahan sa Vatican. Yung numbers ng pagtitiwala ng mga tao sa akin dahil sa sobrang dami ng lumabas ng paninira kung saan man, galing sa mga politiko, galing sa biyak. Galing din talaga sa mga buhaya mga kababayan, mga kongresista. Yung hearing nila laban kay Sara Duterte mga kababayan, walang ibang purpose yun kundi manira kay Sara Duterte. At yun nga ang kanilang ginawang basehan mga kababayan para mag-file ng impeachment. Gawa-gawa mga kababayan mga akusasyon. Lahat, all sides, merong paninira. Nakakagulat na tumataas numbers. In addition, Vice President Sara addressed her recent endorsement of re-electionist Senator Amy. Wala na yan mga kababayan. Scratch na mga kababayan na si Villar at si Amy Mangga. Dahil mayroon nang sinabi si Tatay Digong para makompleto ang 12. Si Kirobin at si Honasan, yan daw ang sinabi ni Tatay Digong Duterte kabilin-biling ng Jacket Pulong. So ano masasabi nyo dito mga kababayan na budol na naman ang bagoong Pilipinas mga kababayan sa kanilang pangakong 20 na bigas para sila ay makakuha ng boto? Post your comments below.